قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ang lahat ng papuri pasasalamat ay nauukol lamang sa dakilang tagapaglikha, ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Naway ang kaniyang habag, pagpapala, kapayapaan ay mapasa kaniyang huling propeta at sugo na si Propeta Muhammad, sa kaniyang pamilya, sa kaniyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome muli sa ating palatuntunan, Madrasa Alimnil Islam, paaralan ituro mo sa akin ang Islam. Alhamdulillah mga kapatid, at ito ang panghuling yugto, kabanata sa ating subject na fiqh dito sa unang antas o level 1 sa ating palatuntunan. Alhamdulillah, natapos natin sa ating nakaraang lecture ang patungkol sa hadath akbar o tinatawag natin na malaking kalagayan ng dumi na kinakailangan ito ng tinatawag naman na ghusl o kaya ay paliligo. So alam natin ng isang Muslim bago siya magsagawa ng sala, pagdarasal, kinakailangan niya ng tahara, paglilinis. At kabilang yun sa paglilinis. Ngayon naman, ang ating tatalakayin ay mga bagay patungkol sa sala, patungkol sa pangalawang haligi ng Islam na sala, at natalakay din natin sa mga naunang lecture natin sa ating mga naunang kabanata ang patungkol sa kahalagahan ng tinatawag na sala o pagdarasal. Ngayon, ang ating tatalakayin ay ang mga kondisyon ng sala. Tinatawag na kondisyon, ibig sabihin, hindi tatanggapin ang isang bagay kapag hindi natin nasunod ang mga kondisyon na ito. Ano mang pagsamba sa Islam, mayroong mga kondisyon na itong mga kondisyon na ito na kailangan gawin ng isang Muslim sundin upang maging katanggap-tanggap ang kanyang ibada o pagsamba. Ang unang kondisyon sa sala, pagdarasal, ay ang tinatawag na al-Islam. Ibig sabihin, ang tao na magsasagawa ng sala, dapat siya ay Muslim. Siya ay naniniwala sa kaisahan ng Allah, siya ay naniniwala kay Propeta Muhammad, at dito nasunod niya ang unang kondisyon ng sala. Pangalawa, ang wastong pag-iisip. Ang wastong pag-iisip, al-aql. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay wala sa katinuan, hindi tatanggapin ang kanyang sala at hindi obligado sa kanya ang sala. Pangatlo, al-bulug. Ibig sabihin ng bulug, ito yung wastong gulang. Nasa wastong gulang. Subalit, kaya-aya sa mga Muslim, mga mananampalataya, na kanilang turuan ang kanilang mga anak sa tinatawag na sala, pagdarasal, upang masanay sila sa dakilang gawain na ito, dakilang pagsamba na ito. Pang-apat ay ang dukhulul waqt, ibig sabihin ang pagdating ng tamang oras ng sala, pagdarasal. Ibig sabihin, bawat sala ay mayroong mga nakatakdang oras na dapat dito magsasagawa ang isang Muslim ng kanyang pagdarasal. At alam natin, ang obligadong sala, ito yung al-Fajr, al-Dhuhr, Asr, Maghrib, at saka Isya. Ito yung 5 obligadong sala sa isang araw at isang gabi. Ang Fajr, mga kapatid, ito ay ang kanyang bilang ay 2 rak'ah. Okay, binubuo ito ng 2
rak'ah. Ang rak'ah, ito ay napapaloob dito yung pagtayo, pagyukod, at pagbangon mula sa pagkayukod, pagpapatira pa, pag-upo, pagpapatira pa ulit, pag-upo. So ito yung tinatawag natin na rak'ah. So ang fajr, binubuo ito ng 2 rak'ah. Ang takdang oras ng fajr, mga kapatid, magmula ng bukang liwayway hanggang sa bago sumikat ang araw. Ibig sabihin, magmula ng bukang liwayway hanggang sa sumikat ang araw. Kapag sumikat ng araw, ibig sabihin na wala na ang oras ng fajr. Ang duhur naman, pangalawang sala, obligadong sala, ito ay binubuo ng 4 na rak'ah, 4 na unit ng sala. At ang oras nito, pagkalipas ng tanghaling tapat hanggang sa oras ng asar. Ibig sabihin, sa tanghaling tapat magsisimula hanggang sa oras ng asar. Ano ang asar? Ito yung pangatlong obligadong sala. Kung kailan ang anino ng isang bagay ay kasing sukat nito. Kasing sukat nito. Ang pangatlo, asar, ito yung pangatlong sala. At magsisimulang oras nito paglipas ng oras ng duhur. Pag nawala ng oras ng duhur, ibig sabihin kapag ang anino ng lahat ng bagay ay maging katulad na nito sa sukat, ito ay nagtatapos at sa paglubog ng araw. Ibig sabihin, ang asar, matatapos ang kanyang oras sa paglubog ng araw. At paglubog ng araw, pumasok naman ang pang-4 na sala, ito yung maghrib. Ito yung tinatawag natin na maghrib na kung saan binubuo ng 3 unit na sala rak'ah. 3 unit. 3 rak'ah. Magsisimula ang oras nito, paglubog ng araw at paglaho ng sinag nito sa alapaap at magtatapos sa paglaho ng pulang takip silim. Naglalaho pagkatapos ng paglubog ng araw. At ang panglima ay ang tinatawag na isya. Isya, binubuo rin ito ng 4 na unit, 4 na rak'ah at ang kanyang oras pagkatapos ng maghrib, pagkatapos ng salatul maghrib hanggang sa hating gabi. Ito yung mga oras ng sala o pagdarasal. At ngayon, sa panahon natin ngayon, mayroong mga authentic na mga kalendar na kung saan napapaloob doon ang mga oras ng sala at ito ay pwede nating sundin kung ito ay authentic. Hindi na kailangan na gumamit pa tayo ng mga ganitong titingnan pa natin sapagkat ito ay nakasunod sa at mga kalendaryo na ginawa ng mga Muslim upang hindi sila mahirapan sa pagsasala kapag dumating ang takdang oras nito. Panglima, sa mga kondisyon ng sala, ang pagtatakip ng aura. Ang aura, ito yung mga masisilang bahagi ng katawan na obligadong takpan. Sa mga kalakihan, ang kanilang aura mula sa pusod hanggang sa tuhod. So ito yung obligadong takpan. Sa mga kababaihan naman, lahat ng kanyang katawan maliban sa kaniyang mukha at sa 2 palad habang nasasala. Ang mga kababaihan, ang kaniyang buong katawan ay aura. Hindi po pwedeng makita maliban sa kaniyang mukha at sa 2 palad habang nasa sala. Pang-6 na kondisyon ay ang tinatawag na paglilinis, tahara. Natalakay natin yan. Paglilinis mula sa hadath akbar, hadath asghar. Maliit na impurity, malaking impurity. So dapat ay malinis siya. Ganun din, pang-7, pag-alis sa mga najis, maruruming bahagay. Sa katawan ng tao, sa kanyang kasuotan, sa sala, sa kanyang pagsasalahan, lugar na pagsasagawa ng sala. Dapat ito'y malinis. Pang-8, ang pagharap sa kibla. Ang kibla, ito yung direksyon sa sala. Yan ay sa Makkah. Yan ang direksyon ng sala kapag ang isang Muslim magsasagawa ng sala
dapat na muna niyang tukuyin kung nasaan ang kibla para doon siya haharap. At ang pangsyam na kondisyon ng sala ay ang tinatawag natin, kung inyong matatandaan, ang lahat ng ibada, pagsamba, kapag wala ito ay hindi matatanggap. At ito yung pinakaunang kondisyon sa ibang mga pagsamba. Ito yung tinatawag natin na niya, layunin, intention, ang layunin sa pagsasagawa ng partikular na sala. At ayun naman ang ating tatalakayin, dadako tayo sa tinatawag na mga ruknus sala, saligan ng sala. Ang rukn ng sala, ito ang mga pangunahing bahagi ng sala na maaring masira ang sala dahil sa pag-iwan dito, maging sinadyaman o sanhi ng pagkakamali. Kaya kailangan sa isang Muslim na malaman niya ang mga rukn o saligan na ito. Ang una sa saligan na ito ng sala, mga saligan ng sala, tinatawag na takbiratul ihram. Ito yung paunang panimulang takbir. Bago magsagawa ng sala ang isang Muslim, ang una niyang gagawin, magtatakbir siya. Allahu Akbar. At ito yung una sa saligan ng sala. Pangalawang saligan ng sala, rukn, pagtayo hanggang makakaya. Pag magsawa ng sala, kailangan nakatayo hanggang kaya. Pangatlo, ang pagyukod, ruko. Okay? Pagyukod. At pang-apat, yung al-Fatiha. Al-Fatiha, pagbigkas ng al-Fatiha sa hindi ma'mum. Sa hindi ma'mum. Panglima, ang pag-angat mula sa pagkakayukod, pagkakaruko. Pang-anim, ang pagpapatirapa o tinatawag natin na sujud. At ang pangpito, ang pag-upo sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa. Magpapatirapa o upo. So ito yung pag-upo na ito ay kabilang yan sa rukn, saligan ng sala. At pangwalo ay ang huling tasyahud. Ang huling tasyahud at pangsyam ang pag-upo para rito. Ibig sabihin, ang pinakahuling gagawin ng isang sasagawa ng sala, ito yung pag-upo bago siya magtaslim, bago siya magtatapos sa kanyang sala. Pang-sampo, ang kapanatagan. Ibig sabihin, hindi maaaring magsagawang Muslim ng sala na sobrang mabilis na kung saan. Halimbawa, ang kanyang sala ay 1 minuto tapos na. No? Na hindi na niya nagawa ang mga rukn na ito. So, kailangan dito ang kapanatagan. At ang panglabing isa ay ang taslim. Ang taslim, ang pagsabi o pagbigkas ng Assalamu alaikum sa kanan, pagkatapos Assalamu alaikum warahmatullah dito naman sa kaliwa. So dito, mga saligan na ito, kapag ito ay naiwan ng isang Muslim, kapag kanyang sinadya, masisira ang kanyang sala. Kung hindi na sinasadya, kinakailangan ay balikan niya kung saan niya naiwan ang naturang rukn o saligan ng sala, pagkatapos ay magsagawa siya ng sujud as-sahu. At insyaallah, ang mga bagay na ito tulad ng sujud as-sahu, matatalakay natin yan sa pangalawang antas ng ating pag-aaral sa Madrasa Alim ng Islam, level 2 insyaallah. Ngayon naman, dumako tayo sa tinatawag na wajibatus salah. Ito yung mga obligado sa salah, sa pilitan sa salah. Okay? Ang mga wajib sa pilitan sa salah, una rito ang lahat ng mga takbir. Ang takbir, alam natin yung pagbigkas ng Allahu Akbar. Ang lahat ng mga takbir, okay, maliban sa takbiratul ihram, ay yan ang una sa saligan ng sa pilitan sa salah o wajibatus salah. Okay? Tulad ng pagtakbir kapag ikaw ay yuyuko, magsasagawa ng ruko. Takbir kapag ikaw ay magsasagawa ng sujud. Allahu Akbar. Diba? Ganun din pag ikaw ay uupo. Allahu Akbar. Ang pagbigkas ng takbir na ito, kabilang yan sa wajibatus salah. Pangalawa, ang pagbigkas ng Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim habang nakayukod. Pangatlo, ang pagbigkas o pagsabi ng Sami Allahu liman hamida
kapag siya ay nakatayo mula sa pagyukod. Ito ay para sa mag-isang nagsasagawa ng sala at para sa imam. Sami Allahu liman hamida. At kapag ikaw ay ma'mum, ang bibigkasin mo lang ay Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd, kabilang din yan sa wajibatus sala, ang pagbigkas ng Rabbana lakal hamd pagkatapos yumukod. O kaya magsagawa ng ruko. Panglima, pagbigkas ng Subhana Rabbiyal A'la kapag siya ay nakasujud, nakapatira pa. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Pang-anim, ang pagbigkas ng Rabbik Firli kapag siya ay nakaupo sa pagitan ng dalawang pagpapatira pa, dalawang sujud. Pang-walo o pang-pito ay ang pag-upo para sa unang tasyahud. Ito yung pangalawang rak'ah na kinakailangan ng tasyahud. Ang tasyahud yung pagbigkas ng Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Na ang umpisa niya at tahiyatu lillah. Insyaallah ay matatalakay natin yan sa mga susunod nating mga pag-aaral sa next na ating antas. At meron tayong mga libro, meron tayong mga file patungkol sa mga bagay na ito. Pangwalo, ang pagbigkas ng unang tasyahud. Iba yung pag-upo at saka yung pagbigkas. So ito yung mga wajibatus salah na kapag naiwan ng isang Muslim habang siya'y nagsasala, kailangan niya itong gawin. Okay? Wajibatus salah, mga sapilitan sa sala. Kapag naiwan ito ng isang Muslim, hindi katulad ng rukun na kailangan niyang balikan, kailangan pa niyang balikan dahil rukun, pero ang wajibatus salah kapag naiwan niya, ang kanyang gagawin ay magsasagawa lamang siya ng sujud, as-sahu, at insyaallah matatalakay natin yan tulad ng nabanggit natin sa mga susunod nating pagsasama insyaallah. Ngayon naman, dumako tayo sa mga nakakasira sa sala. Nakakasira sa sala. Kung saan kapag nangyari ito ay nawala ng saysay ang sala ng isang Muslim. Una, ang di pagsasagawa ng rukun, haligi ng sala. O kaya ay shart, condition, patakaran. Samantalang kaya na itong isagawa, maging sinadya man o nagkamali. Halimbawa, hindi siya nagsagawa ng wudu, pag-ablution. So, nawala ng saysay ang kanyang sala. Halimbawa, ikaw ay nagsasala, tapos nakalimutan mo na magsagawa ng wudu. Habang ikaw ay nagsasala, naalala mo na hindi ka pala nakapagsagawa ng wudu na ito ay kabilang sa shart, condition. Ang dapat mong gawin ay umalis sa iyong sala at magsagawa ka ng wudu, ablution, sapagkat ito ay kabilang sa patakaran. Pangalawa, ang di pagsasagawa sa isa sa mga wajib, kailangan gawain sa sala ng sinasadya. Okay? Natalakay natin yan. Pangatlo, pagsasalita ng sinasadya na hindi kabilang sa sala. Ang pagsasalita ng mga bagay na hindi kabilang sa sala, nakakasira yan sa ating sala. Pang-apat, ang kahkaha. Ito yung pagtawa na may tinig. Yung malakas na tawa. Yan din ay nakasira sa ating sala o pagdarasal. Pang-lima, panghuli, ang walang kabuluhang paggalaw. Yung paggalaw halimbawa na hindi kinakailangan na marami at ito'y magkakasunod-sunod na hindi ka nais-nais. So ito ay nakasira sa sala ayon sa ating mga pantas. At mga kapatid, sa aming mga sumusubaybay dito sa ating palatuntunan, dito magtatapos ang ating pagsasama sa subject na ito, fiqh sa unang antas, level 1, Madrasa Alim-Nil Islam. Insyaallah, sa papahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasama-sama tayo ulit sa pangalawang level antas, level 2 insyaallah sa ating palatuntunan. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون